Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 911. Bugbugin mo sila. Ayoko na silang makitang nakatayo. Hinugot ni Levi ang kanyang sigarilyo. Nagsagupaan ang White Tiger at iba pang 5 Great Wars Regiment laban sa 80 bihasang mandirigma. Gaya ng inaasahan, ang mga taong ito ay mas mahirap, at ang pagpapababa sa kanila ay nangyayari ng mas maraming enerhiya. Naunawaan ni Levi kung bakit mapoprotektahan ng Peace Hotel ang lahat ng kanilang mga bisita sa matapang na pag-aangkin na kapag nakapasok na sila sa hotel, sila ay magiging ligtas. Sa napakaraming makapangyarihang manlalaban na nagbabantay sa lugar na ito, sino kaya ang maaaring maglagay ng daliri sa kanila? Kalimutan ang tungkol sa 80 sa kanila. Kahit na ang 8 lalaking nagbabantay sa pasukan ay matatakot ang sinuman sa Southampton na pumasok. Sa kasamaang palad, kalaban nila si Levi Garrison sa pagkakataong ito. Lalong naging matindi ang labanan. Napatulala ang lahat ng staff sa Peace Hotel. Nalaglag pa sa lupa ang walkie-talkie na nasa kamay ni Herman. Pawis ang buo niyang katawan, hindi dahil sa init kundi sa takot, dahil sunod-sunod na nawalan ng kakayahan ang mga security guard ng Peace Hotel. Makalipas ang 1 minuto, wala kahit isa sa 80 security guard ang naiwang nakatayo. Lahat sila ay bumagsak sa lupa. Ang saya noon. Sino pa? Bigyan mo kami ng 100 pa sa kanila. Mataas ang White Tiger mula sa labanan at hindi napigilan ang sarili na hamanin sila. Natahimik ang karamihan. Walang sino man sa Peace Hotel ang aasahan na ang 6 na lalaking ito ay may pinakamataas na kakayahan. Wala kahit isang security guard mula sa Peace Hotel ang kalaban nila. Sa wakas ay nakatagpo na sila ng isang taong may sapat na kapangyarihan upang madaig sila. Kayong mga tao ay hindi taga dito. Herman dedused. Ang Peace Hotel ay nag-iingat ng mga tala sa lahat ng makapangyarihang tao sa Southampton at maging sa buong timog. Gayunpaman, si Levi at ang kanyang 5 tauhan ay tiyak na wala sa kanilang mga talaan. Parang na-materialize sila out of nowhere. Talaga, hindi kami. Pagkatapos, malamig na utos ni Levi, Asher Dragon, dalhin mo siya sa akin. Si Klaus ay nasa bingit ng pagkakaroon ng mental breakdown. Nagtago siya sa likod ng ilang staff ng hotel habang nagsusumamo, iligtas mo ako. Ako, ayoko pang mamatay. Hindi mo siya maaalis. Hindi mo maaaring labagin ang mga patakaran sa Peace Hotel. Sinubukan ni Herman at ng ilan sa kanila na pinigilan si Asher Dragon. Bugbugin sila. Bugbugin ang sinumang hamarang sa atin. Ungol ni Levi. Bang! Ang mga nakatayo sa kanilang daan ay pinalipad ng Asher Dragon. Sa isang iglap, lahat ng staff ng hotel ay nakahandusay sa lupa, hindi makatayo. Inilibot ni Klaus ang kanyang tingin sa paligid ng hotel, na nasa dulo na ng kanyang talino. Siya na lang ang natitirang nakatayo. Di ba sabi nila kapag nasa loob na tayo ng Peace Hotel, ligtas na tayo? Paanong napilitang pumasok si Levi Garrison dito? Tinalo pa niya ang lahat ng gustong manlalaban ng Peace Hotel. Hindi. Tumingin si Klaus kay Levi at sumigaw sa takot. Binuhat siya ni Asher Dragon gamit ang isang kamay at lumapit kay Levi bago inihagis si Klaus sa kanyang paanan. Nakikiusap ako, pakiusap. Huwag mo akong patayin. Ako ay nagkamali. Ngayon ko lang napagtanto ang pagkakamali ko. Umiiyak si Klaus habang humihingi ng awa. Patawarin mo ako. Nanlamig ang mga mata ni Levi. Aba, hindi tinatanggap ang paghingi ng tawad. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay, ngunit bago pa niya ito maalis sa mukha ni Klaus, isang malakas na boses ang tumunog, "Teka." Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 912. Isang grupo ng mga tao ang bumuhos palabas ng hotel. Sa gitna ng karamihan ay nakatayo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng tradisyonal na pananamit. Siya ay walang iba kundi ang may-ari ng Peace Hotel, Osborne Street Jacks. Noong una niyang narinig ang tungkol sa isang taong nagdudulot ng eksena sa Peace Hotel, hindi niya ito pinansin. Kung tutuusin, sinong maglalakas loob na manggulo dito? Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi ang magpakita pagkatapos matanggap ang pinakabagong balita tungkol dito. Binata, ako si Osborne Street Jacks, ang may-ari ng Peace Hotel. Sigurado akong alam mo ang mga patakaran dito. May paliwanag ka ba sa lahat ng ito?
Bagamat mukhang magiliw ang tono ni Osborne, may kalamangan ito sa parehong oras. Humalaklak si Levi at nagsalita, "Nako, pasensya na, pero palagi akong lumalabag sa panuntunan. At ngayon, nilabag ko ang mga patakaran ng iyong hotel. Ikaw." Ang galit ni Osborne ay tumaas. Sa kabila ng kanyang galit, isang sulyap sa tumatangis na mga tao sa lupa ay nagsabi sa kanya na si Levi ay hindi isang tao na dapat niyang maliitin. Ginawa ang mga panuntunan upang pigilan ang mga mas mahina kaysa sa amin, ngunit walang silbi laban sa akin dahil mas malakas ako kaysa sa iyo. Umawang paitaas ang bibig ni Levi. Sa simula pa lang, sinabi ko na narito lang ako para pumatay ng tao at hindi ko guguluhin ang iba sa inyo. Malinaw kong sinabi na aalis ako kapag napatay siya. Dagdag ni Levi. Hindi. Iligtas mo ako, Mr. Street Jacks, kailangan mo akong iligtas. Anak ako ni Lionel Gonzalez. Kung ako ay papatayin sa ilalim ng iyong ilong, ang Peace Hotel ay hindi na makakapagpatuloy sa paggana sa hinaharap. Ikaw ang magiging katatawanan ng buong Southampton. Sigaw ni Klaus, humahawak ng straw. Ang kanyang mga salita ay nagpalaki sa mga alalahanin ni Osborne. Kung magkatotoo ang ganoong sitwasyon, tiyak na mawawalan siya ng posisyon sa Southampton. Lalo na nang si Klaus ay anak ng isa sa The Three Musketeers. Mayroon siyang pagkakakilanlan na napakahalaga. Hayaan mo siya, at hahayaan kong mag-slide ang buong bagay na ito. Malamig na tanong ni Osborne. At kung hindi ko gagawin? Ang pinakaayaw ni Levi ay ang pananakot ng iba. Pagkatapos ay magiging kaaway ka ng Peace Hotel, pati na rin ang karaniwang kaaway ng lahat ng koneksyon ng Osborne Street Jacks. Kapag nangyari iyon, ang mga bigwigs from all walks of life will united against you. Sa tingin mo ba makakaligtas ka niyan? Hinamon ng ilang tao sa likod ni Osborne si Levi. Alam mo ba kung bakit walang nang ahas na lumabag sa mga patakaran sa Peace Hotel? At gaano man kalubha ang pagkakamali, ligtas ang mga tatantong sa Peace Hotel. Tanong ni Osborne. Please, paliwanagan mo ako. Medyo interesado si Levi na malaman ang sagot. Una, maraming mga bihasang mandirigma sa loob ng mga pader ng Peace Hotel. Lahat sila ay may utang sa akin at handang magtrabaho bilang mga security guard dito. Pangalawa, may mga koneksyon ako sa buong negosyo, politika, militar, at iba't ibang larangan. Maaari mong sabihin na ang mga malalaking shot sa timog, at kahit na mula sa Hilaga at Silangan, lahat ay may utang sa akin. Isang salita mula sa akin, at mag-aalok sila sa akin ng kanilang tulong, walang tanong na itinanong. Ito ang totoong dahilan kung bakit walang nang ahas na guluhin ang Peace Hotel. Ang provokang Peace Hotel ay katumbas ng nakakasakit sa kalahati ng silangan. Itinuon ni Osborne ang kanyang tingin kay Levi habang nagmumungkahi, "So, put me some slack. Magkaibigan na lang tayo." Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 913. Malawak ang ngiti ni Osborne nang ipagpatuloy niya, "I've treasured peace my entire life." Ang pagkakaroon ng isa pang kaibigan ay mas mabuti kaysa sa isa pang kaaway. Ano ang masasabi mo, binata? Hayaan mo siya sa account ko. Kunin mo na lang na may utang na loob ako sa iyo. Nagulat ang mga tao. Halos hindi sila makapaniwala na ibinaba ni Osborne ang kanyang ego habang inalok niyang kaibiganin si Levi. Ito ay isang napakabihirang pangyayari. Ang mga tao ay palaging may utang na pabor kay Osborne, hindi ang kabaligtaran. Wala namang saysay na tanggihan siya ni Levi. Kasama rin dito ang reputasyon ng Peace Hotel. Out of everyone's expectations, tumanggo naman si Levi bilang ganti. Walang halaga sa akin ang pagkakaibigan mo. Gayunpaman, pagkatapos kong ayusin ang aking mga bagay, marahil maaari pa rin nating pag-usapan ang tungkol sa pagiging magkaibigan. Naging isang bundle of nerves si Klaus nang marinig niya ang binigkas ni Levi. "Ginoo, Street Jacks, kailangan mo akong iligtas." Sampal. Itinapat ni Levi ang kanyang palad sa bungo ni Klaus. Nagsimulang magdugo ang bawat butas ng kanyang ulo. Ang kanyang buhay ay lumabas sa kanyang katawan sa loob ng ilang segundo. Pumalakpak. Nanghina ang katawan ni Klaus nang bumagsak ito sa lupa. Ang lalaking ito ay paulit-ulit na nilalay ang ina ni Levi at siya rin ang salarin na nagtulak sa kanya sa isang bangin. Kung hindi niya sinubukang angkinan ang ina ni Levi para sa kanyang sarili,
hindi sana mapupunta ang kanyang ina sa kanyang kasalukuyang kapalaran. Nakakatakot ang lamig ng mga mata ni Levi. Boom! Masyadong mabilis ang mga pangyayari, na ikinabigla ni Osborn at ng iba pa. Bago pa sila makapag-react ay umatake na si Levi. Halos hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang mga mata. Talagang pinatay ni Levi si Klaus Gonzalez sa Peace Hotel, sa harap mismo ng Osborn Street Jacks. Masyado lang siyang tanga. Ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganito sa buong kasaysayan ng hotel. Tuluyan niyang binaliwala si Osborn Street Jacks, ang pinakamakapangyarihang tao sa Southampton. Sa sandaling iyon, umiikot ang ulo ng lahat. Why ikaw? Napatitig si Osborn kay Levi at hindi makabuo ng tamang string ng mga salita. Pakiramdam niya ay maaaring samuka siya ng dugo anumang oras. Kabalbalan. Mapangahas lang. Ang mga aksyon ni Levi ay labag sa mga patakaran ng Peace Hotel at ganap na tinanggal ang dignidad ng hotel. Hindi na maaaring gumana ang hotel sa Southampton mula noon. Sikat ang Peace Hotel sa buong Southampton dahil sa kakaibang code nito, basta guest ka sa Peace Hotel, walang maglalakas loob na lapitan ka. Gayunpaman, ang kanilang code ay ganap na nawasak ngayon. Hindi lang may nakapasok sa Peace Hotel, bagkus, nakapatay din sila ng bisita sa harap mismo ng may-ari. Ito ang pinakamalaking kahihiyan na naranasan ng Peace Hotel sa buong mahabang kasaysayan ng operasyon nila. Isa rin itong peklat na hindi kailanman gagaling para kay Osborn. Sige, tapos na ang trabaho ko dito. Tara na. Pinunasan ni Levi ang kanyang kamay na may walang pakialam ng ngiti sa kanyang mukha bago siya tumalikod para umalis kasama si Asher Dragon at ang iba pa. Tumigil ka dyan, sigaw ni Osborn kay Levi. Sa tingin mo ba makakaalis kapag katapos gumawa ng gulo sa hotel ko? Kanino mo ako kinukuha? Galit na umuungal si Osborn. Napatigil si Levi sa paglalakad at ngumisi. Ano, sinusubukan mo bang pigilan ako? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 914. Natigilan si Osborn sa tanong ni Levi. Pigilan mo siya. Kakailanganin pa ng marami para mapigilan siya. Ang lahat ng aking nangungunang mandirigma ay walang kakayahan, kaya sino ang pipigil sa kanya para sa akin? Hindi kita mapipigilan, pero mabuti pang tandaan mo ito. Dahil nilabag mo ang mga alituntunin ng Peace Hotel at pinahiya mo ako, mula ngayon, ako, si Osborn Street Jacks, ay gagamitin ko ang lahat ng aking koneksyon at kapangyarihan para sundan ka. Gagawin kong buhay impyerno ang buhay mo. Sigaw ni Osborn kay Levi. Oo naman. Hihintayin kita, kung gayon. With that, tumalikod na si Levi at umalis. Pumalakpak, napaatras si Osborn at bumagsak sa kanyang baywang. Siya ay nasa bingit ng luha. Mula sa araw na ito, hindi na umiiral ang Peace Hotel. Mas malala ang kalagayan ni Osborn. Sa Greenfield Mansion, nang makita ang bangkay ni Klaus, napaluha rin ang The Three Musketeers. Kumalat ang balita na parang apoy sa buong Southampton. Ang tatlong musketeer at Osborn Street Jacks ay kailangang pasanin ang kahihiyan sa buong buhay. May isang tao na nakalakad sa publiko sa isang grupo ng mga makapangyarihang tao ng Southampton. Pinuno ng balitang ito ang pamilya Jones ng walang katapusang panghihinayang. Ito ay lalo na ang kaso para kay Michael. Isinasantabi ang mga benepisyo at puro relasyon sa pamilya, si Levi ay ituturing na kanyang apo. Ang kanyang pamilya ay tunay na tumaas sa tuktok. Matapos maayos ang lahat, bumalik si Levi sa South City. Sa 2 araw na ito, si Zoe ay naninirahan sa pamilyang itim. Pumunta ba si Levi sa Southampton sa nakalipas na 2 araw? Tanong ni Meredith. Oo, may mga bagay siyang dapat ayusin doon. Hindi ibinunyag ni Zoe ang balita tungkol sa pamilyang Jones, baka magkaroon ng anumang ideya ang pamilyang Black. Ngumiti si Robert at sinabi, nabalitaan ko na may malaking nangyari sa Southampton nitong nakaraang 2 araw. Ito ay walang kulang sa isang magnitude na 10 lindol. Oh, ano ang nangyari doon? Nagtipon ang lahat para sa ilang makatas na tsismis. Sabi nila, biglang sumulpat ang isang grupo ng mga tao sa Southampton. Una, dinurog nila ang mga kilalang pamilya doon at pinayuko sila sa harap nila. Pagkatapos, pinatay nila ang anak ni Lionel Gonzalez, isa sa The Three Musketeers.
Nagawa nila iyon sa pamamagitan ng pagpasok sa Peace Hotel at pagpatay sa kanya sa harap mismo ng may-ari ng hotel na si Osborne Street Jacks. Sa sandaling lumitaw ang grupong ito ng mga tao sa Southampton, nilipol nila ang lahat ng maimpluwensyang pamilya sa isang pagkakataon. Natapos ang lahat ng ito sa loob ng ilang maikling araw. Bulalas ni Robert. Ito ay masyadong nakakatakot. Ang grupong ito ng mga tao ay hindi pupunta sa South City, tama ba? Bahagyang nanginig ang lahat sa takot. Huwag kang mag-alala. Ang isang maliit na lungsod na tulad natin ay wala sa kanilang radar. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Zoe. Sa sandaling marinig niya ang tungkol sa malubhang kaguluhan sa Southampton, si Levi ang unang pumasok sa kanyang isip. Hindi maaaring si Levi ang nagdulot ng lahat ng kaguluhang iyon sa Southampton, di ba? Imposible. Agad niyang ibinasura ang posibilidad na iyon. Pumunta si Levi para dumalo sa pulong ng anibersaryo ng pamilya Jones. Pumunta siya roon upang mantikilya ang mga ito at kunin ang kanilang magagandang libro. Kaya, hindi siya maaaring magkaroon ng kapangyarihan na gawin ang isang bagay na tulad nito. Patuloy ni Robert, tama. Tiyak na hindi sila pupunta sa South City. Iyon ay dahil ang pinuno ng grupo ay nagpunta sa Southampton upang ipaghiganti ang kanyang biolohikal na ina. Balita ko ulila na siya. Pinatay niya ang sinuman at lahat ng nang-insulto sa kanyang ina. Tunay na ina. Ulila. Naisip na naman ni Zoe si Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 915. Siya ay isang ulila. Bilang karagdagan, ang kanyang biolohikal na ina ay nagmula sa pamilyang Jones. Mukhang tugma siya sa mga detalye ng pangyayaring ito. Gayunpaman, paano ito naging si Levi? Paano niya nagawang baligtarin mag-isa ang buong Southampton? Natapakan pa niya ang mga makapangyarihang pamilya doon. Iyon ay medyo imposible. Meredith was green with envy when she uttered, kung may ganyan lang sa gitna ng mga nakababatang henerasyon natin. Hindi pa banggitin, ang pagbaligtad sa Southampton ay katumbas ng pagbaligtad sa South City. Kung may lahi tayong ganyang kalibre, sobrang saya ko na hindi ako makatulog. Bumantong hininga siya bago nagpatuloy, ang pamilyang itim ay makakaasa lamang sa Aswan, bumagsak ang tingin ng lahat kay Zoe. Sa mga nakababatang henerasyon sa kanilang pamilya, siya ang may pinakamaraming potensyal. Kung hindi dahil sa hitsura ni Levi, malamang na umangat na ang pamilyang itim sa mga ranggo ngayon. Gayunpaman, naniniwala sila na hindi matutupad ni Levi ang kanilang kondisyon na kumita ng 1 bilyon gamit ang kanyang sariling 2 kamay. Kaya naman, hindi sila nag-alala dahil sa lalong madaling panahon, magkakaroon sila ng wastong dahilan para pigilan sina Levi at Zoe na magkasama. Pagdating ng panahon, aayusin nila ang isang mabuting asawa para kay Zoe na magdadala ng walang katapusang benepisyo sa kanilang pamilya. Siyempre, alam ni Zoe ang binabalak nila. Kung alam nila ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Levi bilang apo ng pamilyang Jones, agad nilang hihinto ang pagsisikap na paghiwalayin sila at agad na susunggaban ang pagkakataong sumali sa mga pamilya. Gayunpaman, ayaw ni Zoe na makakita ng ganoon. Hindi niya nagustuhan ang ganitong uri ng pag-iisip. Higit sa lahat, umaasa siyang masusuportahan siya ni Levi ng mag-isa sa halip na umasa sa background ng kanyang pamilya at iba pang mga kadahilanan. Hindi nagtagal, umuwi si Levi. Magalang na nagtanong si Iris, kumusta ang anniversary meeting? Hindi masama, ngumiti si Levi. Nagulat si Zoe. Bakit ang galang ni Iris kay Levi? Hindi naman siya ganito dati. Tinatrato niya si Levi na parang amo niya ngayon. Iniwas ni Zoe ang kanyang mga tanong at inikat ang kanyang mga mata kay Levi bago bumalik sa kanyang opisina. Agad naman siyang sinundan ni Levi. Gayunpaman, isinara ni Zoe ang pinto sa kanyang opisina, na pinipigilan siyang makapasok. Galit pa rin siya sa pagdalo ni Levi sa anniversary meeting ng pamilya Jones. Zoe, may kailangan akong pag-usapan sa iyo. Nilakasan ni Levi ang boses para marinig nang makita ang walang magawang tingin sa kanyang mukha. Saka lang binuksan ni Zoe ang pinto. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay kasing lamig ng yelo. Sige na, marami akong ginagawa. Naiinip si Zoe. Natuklasan ko ang kinaroroonan ng aking biolohikal na ina. Sagot ni Levi. Ano? Tumayo si Zoe mula sa kanyang kinauupuan. Nagpunta ako sa Southampton at nalaman ang tungkol sa aking nakaraan.
May dahilan pala kaya ako iniwan sa lansangan at naging ulila. Isinakripisyo pa ng aking ina ang kanyang buhay para mabuhay ako. Sinabi ni Levi ang kwento ni Emma Jones kay Zoe. Naiyak si Zoe sa emosyon nang marinig ang kanyang kwento. Siya ay isang mahusay na ina. Sinusuportahan ko ang iyong desisyon na ibalik siya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 116. Zoe, napagpasyahan kong isama ka habang kinukuha ko ang aking ina. Ano ang iyong mga iniisip tungkol dito? Tanong ni Levi. Pero, namula si Zoe dahil ibig sabihin nito ay makikipagkita siya sa kanyang biyenan. Sa nakikita niya, kinakabahan siya tungkol dito. Sige, sasamahan kita. Tumanggaw si Levi habang nakangiti. Humanda ka kung ganoon. Aalis na tayo bukas. Nagawa ni Phoenix kung saan kasalukuyang nakakulong si Emma. Siya ay nasa Margot City, isang maliit na lungsod na matatagpuan sa gitna ng Northampton, South City, at Southampton. Dahil hindi naisip ang ganoong lugar, nahiya si Klaus at ang mga Jones, dahil sa katotohanan na ang babaeng gusto nilang patayin ay nabuhay nang wala pang isang oras na biyahe mula sa kanila. Si Levi ay nagulat din nang matuklasan na ang kanyang biolohikal na ina ay nasa malapit noon. Tungkol naman sa background ng pamilyang Garrison, ipinaalam ni Phoenix kay Levi na ang impormasyon ay SSSS level classified. Nangangahulugan ito na ito ay isang antas lamang na mas mababa kaysa sa impormasyon tungkol kay Levi mismo. Kinailangan ang awtoridad para makakuha ng access, kaya dalawa lang ang paraan para makakuha ng impormasyon. Maaaring makuha ni Levi ang kinakailangang awtoridad mula sa Auckland City o makakuha ng access sa impormasyon sa pamamagitan ng puwersa. Sa kasamaang palad, wala sa mga opsyon na iyon ang gagana para kay Levi. Dahil sa ilang malalim na isyu, hindi kailanman makikipag-ugnayan si Levi sa Auckland City para gumawa ng ganoong kahilingan. Sa kabilang banda, kung ma-access niya ang haunted sa pamamagitan ng puwersa, tiyak na makikita siya. Magdudulot iyon ng maraming problema. Hindi naman sa hindi ko masolve ang mga ito, bagkus, hindi ko kayang ma-distract sa mga maliliit na bagay na ganyan ngayon. Ipagpatuloy mo ang iyong investigasyon. Sigurado ako na makakahanap ka ng paraan. Ang ideya ni Levi ay dahan-dahan lang muna. Tiyak na malalaman ng angkan ng Garrison kapag nakuha ko ang aking ina. Pagdating sa ganyan, magpapakita sila sa akin, kaya hindi ako nagmamadali. Sa gabi, ginawa ni Zoe ang lahat ng kinakailangang kaayusan habang inilalagay niya si Iris sa pamamahala sa kanyang trabaho, dahil inaasahan niyang aabutin siya ng ilang araw sa kanyang negosyo sa Margot City. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Levi mula kay Mia. Narinig ko na sina Osborne at the Three Musketeers ay nagpaplanong makipag-deal sa iyo. Gayunpaman, hindi natin matiyak kung paano o kailan sila mag-aaklas. Mag-iingat ka, babala ni Mia. Huwag kang mag-alala, Mia. Malalaman nila na hindi ganoon kadaling tanggalin ako. Oo nga pala, ilang araw na lang sasanduan ko ang tiyahin mo, kaya dapat puntahan mo siya at ang hipag mo. Napangiti si Levi habang namula si Zoe nang marinig ang usapan. Kinabahan si Zoe gaya ng pagkasabik niyang makilala ang pamilya ni Levi. Sa tingin ko magiging masaya na tayo simula ngayon. Kinabukasan, maagang umaga ay umalis sina Levi at Zoe patungong Margot City. Si Silas ang kanilang driver, at inabot sila ng halos isang oras bago sila nakarating sa maliit na lungsod. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 117. Pagkababa ng sasakyan, huminga ng malalim si Levi habang nakatingin sa salitang, Auckland, na nakaukit sa isang batong monumento sa tabi ng kalsada. Sa puntong iyon, ang galit na lalaki ay bumulong sa kanyang sarili, so, dito nakakulong ang aking ina ng halos 30 taon. Isang malupit na bagay na makulong ang isang tao dito para sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Buhay. Ito ay halos tulad ng paggapos sa isang tao sa pamamagitan ng hindi nakikitang mga tanikala, magpakailanman na nagpapaalala sa kanila na sila ay nakakulong at mas gugustuhin nilang mamatay. Paano naging ganito kalupit ang mga Garrison? Paanong ang aking biolohikal na ama ay nakapag-asawa ng ibang babae samantalang ang kanyang asawa ay naghihirap sa ganoong lugar? Wala bang konsensya ang lalaki? Ano ba, lalaki ba talaga siya? Dahil napagtanto na si Levi ay natukso na basagin ang batong monumento,
Agad na sinabi ni Zoe, huwag mo itong pag-isipang mabuti. Alam kong nakakalungkot na nakatagpo si Emma ng isang hamak, pero mabibigyan natin siya ng mas magandang buhay mula ngayon. Aayusin natin siya. Okay, pero hindi siya makakawala dito. Hahanapin ko siya. Galit na saad ni Levi dahilan para matakot si Zoe sa sagot nito. Bakit hindi na lang tayo mamuhay ng maayos kasama si Emma? Bakit mo ipinipilit na labanan ang lalaki? Gaya ng nabanggit mo dati, ang kanyang pamilya ay napakakapangyarihan at maimpluwensyang kahit ang isang maharlikang pamilya tulad ng mga Jones ay napipilitang sumunod sa kanila. Ang paggawa ng lalaking iyon na iyong kaaway ay halos pagpapakamatay. Narinig ni Zoe mula kay Levi ang tungkol sa kung gaano kalakas ang mga Garrison, kaya natitiyak niyang hindi makakapantay si Levi para sa kanila. Kaya naman, nag-aalala si Zoe na mamamatay si Levi sa pagsisikap na gawin ang imposible habang umaasang maipaghiganti ang kanyang ina. Alam kong makapangyarihan ang mga Garrison. Ano ngayon? Hindi ako natatakot sa kanila, mahinang ungol ni Levi. Tara na. Pagkatapos ay hinatid sila ni Silas sa looban na natagpuan ni Phoenix. Sa pag-aakalang mas malaki ang lugar, nagulat si Levi nang matuklasan niya na isa lamang itong maliit na lugar na may sira-sirang tarangkahan at basag na dingding. Sa looban ay may maliit na bahay na tinatayang nasa 20 hanggang 30 metro kwadrado. Sa kaliwang nakalabas, nalaglag na ang ilan sa mga brick sa loob ng bitek na dingding ng bahay. Kung lindol na 4 o 5 magnitude ang mangyayari, tiyak na babagsak ang bahay. Sa lamang ng ilang metro kwadrado ang laki, ang bakuran ay nakakagulat na mas maliit kaysa sa bahay. Maliban sa ilang halaman, sa gitna ng bakuran ay nakatayo ang isang lapida na may nakaukit na pangalan ni Levi. Binyantaan ng mga Garrison si Emma na kung lalabas siya sa Margot City, kukumpletuhin nila ang pag-ukit sa Tomb of Levi Garrison. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 918. Mahirap para sa sino man na makaligtaan ang lapida sa gayong maliit na bakuran, kaya naman, palagi ang pinapaalalahanan si Emma na huwag umalis sa Margot City. Ang lapida ay hindi lamang isang paalala sa banta ng mga Garrison. Para kay Emma, ang pagkakita sa lapida ay parang nakita niya si Levi, kaya wala nang mas nakapagpasaya pa sa kanya kaysa gugulin ang kanyang oras sa pag-iisip tungkol sa kanyang anak sa harap nito. Kaya naman, nakaramdam ng galit si Levi habang nakatingin sa lapida kasama ang bilangguan ng kanyang ina. Kinilig sina Zoe at Silas nang maramdaman nilang sisabog na sa galit si Levi. Bilang isang miyembro ng royalty sa Southampton, ang aking ina ay dapat natamasahin ang isang marangyang buhay. Gayunpaman, siya ay ikinulong dito ng hamak na iyon. Kung gayon, paanong hindi ako magagalit dito? Tingnan natin ang loob. Naka-unlock ang pinto kaya madaling nabuksan ni Levi. Bagamat sira-sira ito, medyo maayos ang bakuran dahil ang mga bulaklak ay nagsisilbi lamang upang gawing mas komportable. Pinipigilan ang kanyang galit para sa nakakasakit ng paningin ng isang lapida, lumapit si Levi sa isang silid at kumatok sa pintuan nito, ngunit nakitang walang tugon. Pumasok siya sa maliit na silid at nakita niyang maayos at malinis ito. Walang ibang nasa kwarto maliban sa isang mesa, isang kama, at isang cabinet. Masasabi ni Levi kung gaano kalungkot ang kanyang ina sa nakalipas na ilang dekada, nang makita ang mga lumang damit na nakasabit sa drying rack. Luma na ang mga damit kaya kupas na ang mga kulay. Habang namumula si Levi ay bumagsak ang mga luha ni Zoe nang makita niya ang ganoong eksena. Sa sumunod na sandali, napansin ng tatlo ang isang photo frame sa gilid ng kama. Laking gulat nila sa litratong nakalagay sa loob nito. Ipinakita nito ang larawan ng isang magandang mag-asawa na may hawak na bata, ang pares ay mukhang isang pasporo na ginawa sa langit. Narinig ni Levi mula kay Michael na si Emma ang pinakamagandang babae sa Southampton noong bata pa siya. Nag-aapoy ang mga mata ni Levi sa pagkapuot ng bamaling ang mga mata niya sa lalaking nasa larawan. Ito ang irresponsibleng lalaki na dapat managot sa pagkakakulong ng aking ina. Siya ang dahilan kung bakit ako aking ulila. Nagulat si Levi nang makitang itinago ng kanyang ina ang larawan dahil ibig sabihin ay nami-miss pa rin niya ang lalaki. Wala siyang ideya na ikinasal na ito sa iba, nagkaanak sa ibang babae. Babayaran ko siya. Ang larawan ay nagdulot ng walang anuman kundi puot kay Levi, gayunpaman,
hindi niya alam na nakiusap si Emma at Yumoko na kunan ng litrato. Gusto ni Emma ng momento sa lalaki, kaya pumayag siya at hiniling na huwag na niyang ibahagi ang larawan sa iba. Kung hindi, malantad ang kanyang pagkakakilanlan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 919. Sa pagnanais na makontrol ng kanyang anak ang pamilyang Garrison, umaasa si Emma na may gagawin ang kanyang anak sa kanyang sarili. Kaya naman, ibinigay niya kay Levi ang kanyang unang pangalan. Sa kasamaang palad, pinagbawalan siya ng mga Garrison na dalhin ang kanilang pangalan ng pamilya dahil nakita nila siya bilang isang bastard na hindi karapat-dapat. Si Levi ay dapat na isang Jones, ngunit muling nakiusap si Emma para sa kanyang anak na mapanatili ang apelyido ng kanyang biolohikal na pamilya, at sa wakas, pumayag ang biolohikal na ama. Ito lang ang tanging kahilingan ni Emma na sinang-ayunan ng lalaki. Isang matalim na kislap ang sumilay sa mga mata ni Levi, nanumpa siya na ipaghiganti ang kanyang ina, hindi alam ang katotohanan na halos mawalan siya ng karapatang maging isang Garrison. Mukhang may sakit si Emma, sabi ni Zoe. May nakita siyang gamot sa kabinet. Sandaling naalala ni Levi na ang kanyang ina ay lumuhad sa mga Garrison sa loob ng 3 magkakasunod na araw nang isilang siya nito. Umuulan noon, na nagdulot lamang ng pagkasira ng kalusugan ni Emma. Namula ang mga mata ni Levi habang iniisip ang sakit at paghihirap ng kanyang ina. Dapat ay natuklasan ko ito ng mas maaga. Hindi sana magdusa ng ganito katagal ang nanay ko kung hindi. Saan pa kaya ang aking ina, kung hindi sa bahay? Tanong ni Levi. She's probably working to support herself, seeing that she lives alone. Gayunpaman, ang pera na kanyang kinita ay dapat na napunta sa mga gamot na ito. Hindi maisip ni Levi kung paano nabuhay ang kanyang ina nang mag-isa nang marinig ang nakakasakit ng pusong katotohanan na itinuro ni Zoe. Hanapin natin siya. Hiniling ni Levi kay Phoenix na tingnan ang hanap buhay at lugar ng trabaho ng kanyang ina habang naghahanap sa paligid ng patio kasama sina Zoe at Silas. Hinanap nila ang isang buong blok ngunit hindi ito nagtagumpay. Ang isang truck ng basura ay umaalingaw-ngaw sa malapit habang ang isang grupo ng mga manggagawa ay aktibong sinusubukang alisin ang bare sa imburnal. Sa kasamaang palad, gaano man kalayo ang kanilang ipinasok ang tubo, nalaman nilang hindi nila maalis ang bara. Kung gayon, ang trabaho ay kailangang gawin ng mano-mano, ngunit sa kasamaang palad, walang mga voluntaryo. Ang sino mang gustong gawin ito ay makakakuha ng 50 bilang kanilang gantimpala, alok ng pinuno ng pangkat. Lahat ng manggagawa ay umiling sa pagtanggi, ang imburnal ay masyadong mabaho at marumi. Gagawin ko. Sa sandaling iyon, isang babaeng nasa sanitasyon ang nagtaas ng kamay para magboluntaryo. Mabuti. Deal with the clog and you'll get your 50. Emma, saad ng team leader sa babae. Emma, nanlaki ang mga mata ni Levi at Zoe sa kanilang nakakabighaning natuklasan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 920. Si Emma yon. Gulat na napalingon ang dalawa sa babae. Hindi nagtagal, nakatanggap si Levi ng mensahe mula sa Phoenix. Si Emma Jones ay nagtatrabaho bilang isang sanitation worker. Pinadalhan pa siya ng hacker ng litrato, kung saan ikinumpara ni Levi ang babaeng nasa tapat niya. Ito ay ang parehong tao. Iyan ang aking ina, si Emma Jones. Si Emma ay nasa edad 50 pa lamang, ngunit ang kanyang buhok ay kulay abo na. Ang kanyang mukha ay kulubat na gaya ng isang 70 taong gulang na babae. Payat siya na para bang tinatangay siya ng ihip ng hangin. Ang panahon at sakit ay hindi naging mabait sa ina ni Levi. Sa pagtingin sa kahabag-habag na kalagayan ni Emma, hindi napigilan ni Zoe na umiyak. Hindi na rin gumaling si Levi, dahil nagsimula nang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Bilang lalaki, natural lang sa kanya na iyakan ang taong mahal niya. Nang mabalitaan ni Emma na gagantimpalaan siya ng 50, sumilay ang saya sa kanyang mukha. Sa perang iyon, sa wakas ay makakakuha ako ng ilang mga kwalipikadong gamot sa pananakit. Isinuot ni Emma ang kanyang guwantes, inihanda ang sarili na bumaba sa imburnal upang alisin ang bara nito. Nanay! Ang biglaang sigaw ay ikinagulat ng mga manggagawa, na lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Nataranta, ganoon din ang ginawa ni Emma, gusto niyang malaman kung sino ang sumigaw. Nanay! Sigaw ulit ni Levi bago siya sumugod sa ina.
Natigilan si Emma nang mapansin niyang tinatawag siya ng lalaki. Napagkamalan niya ba akong iba? Gayunpaman, tulad ng isang bolt mula sa asol, biglang nakilala ni Emma ang pamilyar na mukha nang lapitan siya ni Levi. Kamukha ito ng kalahati ng mukha ng lalaking minahal niya ng husto. Hindi nagkakamali ang mukha na ito. Anak ko ito. Nang marating ni Levi ang kanyang ina, niyakap niya ito ng mahigpit. Pasensya na po, inay. Sigaw ni Levi. Napatulala, tumingin si Emma kay Levi nang hindi makapaniwala bago siya nagtanong sa nanginginig na boses, ikaw ba? Ikaw ba talaga si Levi? Oo, ako ito. Thud. Lumuhad si Levi sa harap ng kanyang ina at yumuko sa kanya. Pasensya na po, Nay. Dapat nahanap na kita ng mas maaga. Hindi na napigilan ni Emma ang sarili habang umiiyak. Ikaw talaga Levi. Aking anak na lalaki. Ang sweet kong anak. Lumuhad din ang ina para yakapin ang anak habang humahagulgol ang dalawa sa magkayakap. Ilang minuto ang lumipas bago tinulungan ni Levi ang kanyang ina na bumangon. Umuwi na tayo, Mama. Hindi pa, Levi. Nasa trabaho pa ako. Hindi mo na kailangang magtrabaho. Ako na ang bahala sa iyo, saad ng anak. Hindi. Lumapit si Emma sa team leader at yumuko sa kanya. Nandito ang anak ko, kaya gusto kong mag-leave. Salamat sir. Nasaksihan kung gaano kababa ang kanyang ina, naramdaman ni Levi ang muling pagpatak ng mga luha sa kanyang mukha. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 921. Sumama ka sa anak mo, Emma. Salamat sa iyong pagsusumikap, pagtibay ng pinuno ng pangkat. Pagkatapos ay binigyan ni Levi ng mataimtim na sulyap ang lalaki upang ipakita sa kanya ang kanyang pasasalamat. Tara na, Mama. Inalalayan ng anak ang kanyang ina, at handa nang umuwi ang dalawa kasama sina Zoe at Silas. Nagulat si Emma nang makita ang napakagandang babae na kasama nila. Ito si Zoe, ang iyong manugang, nakangiting pakilala ni Levi. I'm so sorry sa mga pinagdaanan mo, Emma. Namumula na ang mga mata ni Zoe sa lahat ng pag-iyak niya. Matapos maipakilala sandali si Silas kay Emma, bumalik sila sa looban. Pinangarap ni Emma na makitang muli ang kanyang anak sa loob ng halos 30 taon, at handa siyang mamatay para dito. Gayunpaman, naunawaan din niya na hindi siya makakaalis sa Margo City. Hindi niya inaasahan na may makakahanap sa kanya, lalo na ang makitang muli ng kanyang anak. Gayunpaman, ang kanyang pangarap ay natupad, at ang kanyang anak ay nagpakita sa harap ng kanyang dalawang mata. Isinama pa niya ang kanyang manugang. Walang tigil ang pag-agos ng mga luha sa mukha ni Emma habang pauwi, ngunit ito ay luha ng saya. Levi, paano mo nalaman na nandito ako? Tanong ni Emma na nagtataka, dahil sigurado siya na ang mga garrison ay naging imposible para sa sino mang mahanap siya. Nakatanggap ako ng ilang tulong. Habang pauwi, naramdaman ng ina na marami siyang gustong itanong sa kanyang anak. Nang bumalik si Emma sa looban at nakita ang lapida, naging malungkot ang kanyang mukha. Levi, huwag mo nang pansinin ito. Pagkatapos ay tinakpan ni Emma ng kanyang katawan ang ukit sa lapida. Ayos lang, Nay. Hindi mo kailangang gawin iyon. Alam kong pangalan ko ang nakalagay doon. Bumagsak ang mukha ng ina dahil mas gusto niyang itago ang kanyang anak sa dilim tungkol dito. Pagkapasok sa bahay, gusto ni Emma na pagsilbihan ang kanyang mga bisita. Gayunpaman, pinigilan siya ni Zoe. Hayaan mo akong gawin iyon. Sobrang saya ko, Levi. Hindi lang natupad ang pangarap ko, bagkus, natagpuan mo rin ang iyong sarili na isang mabait at magandang asawa. Ngayon, maaari na akong mamatay ng walang pagsisisi. Maganda pa ang buhay mo, Nay. Sisiguraduhin kong ikaw ang magiging pinakamasayang ina sa mundo. Saad ni Levi habang hawak ng mahigpit ang mga kamay ng kanyang ina. Sapat na sa akin ang makita mo, nakangiting tugon ni Emma. Mom, naisipan mo na bang umalis? Hindi ko kaya yon. Hindi mo ba nakita ang lapida? Papatayin ka nila kapag umalis ako sa lugar na ito. Ginagamit ba nila ang batong iyon para manatili ka rito? Hindi. May mga taong nanonood din sa akin, at hindi nila ako papayagang makaalis sa Margo City. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 922. Patuloy ni Emma, hindi lang Margo City. Sa loob ng halos 30 taon, pinayagan lang akong lumipat sa loob ng block na ito.
Binalaan nila ako na kung aalis man ako sa hangganan, makakatanggap ako ng matinding pambubugbog. Nanlaki ang mata ni Levi na halos malaglag na sila. Ano, pinayagan ka lang lumipat sa loob ng block na ito sa loob ng halos 30 taon. Ang mas masahol pa sa pagkakulong sa isang lungsod ng halos 30 taon ay nakakulong sa isang block. Yung mga walang awa na mga hamak. Oo. Inutusan ng mga garrison ang mga tao sa Margot City na ikulong ako dito. Upang gawin itong walang kamali-mali, sadyang pinaliit nila ang saklaw hanggang sa block na ito lamang. Napabuntong hininga si Emma. Nang marinig ni Levi ang kanyang mga salita, ang galit ay namuo sa kanyang mga ugat, at isang pagpatay na layunin ang sumilay sa kanyang mga mata. Emma, naging sanitation worker ka na ba nitong mga taon? Nadurog ang puso ni Zoe sa isiping iyon. Oo, kinokontrol nila ang lahat ng ginagawa ko, pati na ang trabaho ko. Pinayagan lang akong maging sanitation worker because they'd want me to struggle, sagot ni Emma sabay tango, na sakang umiti sa naluluhang si Zoe. Mabuti naman ako, bukod sa sweldo ko, sapat na ang pag-scavenge sa paligid para matulungan akong mabuhay. Gayunpaman, nakikita ng lahat kung ano talaga ang mga bagay, dahil imposibleng makalimutan na makita kung ano ang handang gawin ni Emma para sa 50. Pero ang kalusugan mo, nabulunan si Zoe bago pa siya matapos. Wala lang. Hanggat patuloy akong umiinom ng aking mga gamot, magiging maayos ako. Ang sakit ay lumalala ng kaunti sa panahon ng maulap at maulan na araw, bagaman, ang casual na paliwanag ni Emma. Gayunpaman, ang kanyang sakit ay mukhang mas matanda sa kanya ng 20 taon kaysa sa kanya. Saglit, biglang may naalala si Emma. Mabuti pang umalis na kayo ngayon. Hindi ka dapat magtagal dito. Bakit? Naguguluhang tanong ni Levi at Zoe. Lagi nila akong binabantayan. Sa loob ng halos 30 taon, walang sino man ang pinayagang makapasok sa looban o makausap man lang ako. Kaya pala hindi ko na kinailangan pang i-lock ang pinto. Walang maglalakas loob na lumapit. Kapag nahanap ka nila dito, malalagay ka sa panganib. Baka magkaroon pa ng seryosong pambubugbog. Sa gulat, sinubukan ni Emma na mabilis na makalabas ang tatlo, ngunit hindi natinag si Levi. Ayos lang, Nay. Walang sino man ang maglalagay ng daliri sa iyo habang ako ay nasa paligid. Ngumisi si Levi. Walang nang-aapi sa nanay ko. Wala tayong kapareha sa mga taong ito, kaya please go lang. Makikita ka nila. Nag-aalalang pakiusap ni Emma. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 923. Alam na alam ni Emma na palagi siyang binabantayan, kaya ilang sandali lang ay nakita na ang kanyang anak at mga kasama nito. Sige lang. Itinulak pa ni Emma ang kanyang anak para paalisan ito. Creak. Bumagsak ang mukha ni Emma nang marinig ang pagbukas ng pinto. Oh hindi, nandito na sila. Bulalas ni Emma na may maputlang mukha. Hoy, matandang baboy. May kasama ka dito di ba? Nakalimutan mo ba ang mga patakaran? Ang lakas ng loob mong magsama ng mga tagalabas pauwi. Banta ng isang boses mula sa labas. Nang makita kung gaano katikot ang kanyang ina, napagtanto ni Levi kung paano siya tinatrato noon. Anong gagawin natin ngayon? Si Emma ay balisang parang daga sa isang kateri. Magiging maayos din kami, Nay. You have me now, paniniguro ng anak. Tara at tingnan natin ito. Pagkatapos ay lumabas si Levi at ang iba pa sa bakuran upang salubungin ang kanilang mabangis na binata. So, may mga tao ka talaga dito, matandang baboy. Sinusubukan mo bang bugbugin? Ngini siya ng leader ng grupo. Nang makita kung paano lumiit ang kanyang ina sa likod niya sa takot, nagalit si Levi. Grabe mo ba siyang binugbog? Ginagawa namin. Ano ngayon? She's nothing but an old piece of trash, panunuyan ng pinuno bago nagtawanan ang ibang mga lalaki. Sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanila ang nakaalam sa tindi ng galit ni Levi. Pumunta ka rito at lumuhad ka sa harap ko, matandang baboy. Nilabag mo ang mga patakaran, kaya ibig sabihin ay oras na para sa isang pambubugbog. Sigaw nung lalaki. Sa sobrang takot ni Emma ay nanginginig siya, halatang binugbog siya kanina. Walang paraan ang kanyang mahina at may sakit na katawan ay hindi makayanan ng ganoong pambubugbog. Nagtatago ba tayo? Kakalad ka rin kita palabas kung kailangan ko. Sumugod ang lalaki kay Levi para sunggaban si Emma, nobela.
Sampal. Hinampas ni Levi ang kamay niya sa palso ng lalaki para hawakan ito. What the? Sinubukan ng lalaki na kumawala, ngunit hindi ito nagtagumpay. Bitawan mo ako bago kita bugbugin din, pagbabante ng binata. Sipa. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Levi bago niya itinaas ang kanyang paa para sipin ang binata. Hindi nagtagal ay napabalikwas ang tulisan. Kunin sila. Kunin mo silang lahat. Angal ng binata habang tumutulo ang dugo sa kanyang bibig. Nagmamadaling sumugod ang ibang mga lalaki, ngunit kaunting sipa at suntok lang ang inasikaso ni Silas. Nalaglag ang panga ni Emma nang makita kung gaano kalakas ang kanyang anak at ang mga kasama nito. Bumangon ulit ang mga lalaki bago nagbanta. So, you have got yourself some help to leave Margot City, huh? Tingnan natin ang tungkol dito, Emma. Hindi ka pa nakakalabas ng kagubatan. Hindi yon. Hindi ako aalis sa Margot City, agad na tanggi ni Emma. Kung gayon, paano mo ito ipapaliwanag? Hindi maitatanggi. Maghintay ka, sigaw ng mga lalaki bago umatras. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 924. Tapos na ang lahat, lumayo hanggat maaari, at huwag nang bumalik. Sapat na sa akin ang makita kang muli. Wala akong ibang pinagsisisihan. Si Emma ay ganap na nasira. Kung hindi ka aalis ngayon, babalik sila para patayin ka. Hindi siya dapat makipag-ugnayan sa labas ng mundo, lalong hindi pinapayagan ang sino mang mahanap siya. Iyon ang tuntunin. Sinabihan siya na ang sino mang makakaalam tungkol sa kanyang pag-iral ay papatayin, at sa ganoong paraan tiniyak ng mga garrison na walang makakahanap sa kanya. To tell you the truth, I came here to take you away with me, so pack your things. Aalis na kami, Ma'am. Ano? Hindi makapaniwala si Emma sa narinig. Hindi man lang ako nang ahas na umalis sa block na ito, bakit ako aalis sa lungsod? Siya ay nakakulong sa lungsod na iyon sa loob ng halos 30 taon, at ang hindi nakikitang mga tanikala sa kanya ay naging bahagi na niya. Kahit sa panaginip niya, hindi siya nakatakas sa purgatorio. Wala akong lakas ng loob para gawin yun. Kahit ano maliban sa pag-alis sa Margot City. Naiintindihan ko kung ano ang sinusubukan mong gawin para sa akin, ngunit ang mga garrison ay nagtakda ng panuntunan na hindi ako aalis sa lungsod na ito, kailanman. Kung gagawin ko, papatayin ka nila. Nakita mo ang lapida, tama. Iyan ay para sa iyo. Ang mga luha ay palm attack na tulad ng ulan mula kay Emma, ngunit ang ideya ay nagpatawa kay Levi. Walang makakapatay sa akin. Hindi pa rin. Ang lalaki ay nakaligtas sa larangan ng digmaan sa loob ng 6 na taon, at gaano man kasama ang mga nangyari, palagi siyang babalik ng buhay. Kaya, bakit ako matatakot sa mga garrison? Tsaka hindi naman ako nakakatakot sa isang maliit na lugar tulad ng Margot City. Makinig ka sa akin, inay. One way or the other, ilalabas na kita, giit ni Levi. Alam mo ba kung sino ang nagpapanatili sa akin dito? Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod, ang hari mismo ng Margot City. Nakuha ng mga garrison ang lalaki para ikulong ako ng halos 30 taon. Siya ay halos ang lungsod mismo. Siya ay may mga mata sa buong lugar at alam niya kung sino ang nasa kanyang lungsod. Nagpatuloy si Emma sa pagpigil sa kanyang anak. Alam ko na ikaw ay isang pambihirang tao, ngunit hindi ka makakapareha sa The King of Margot City, lalo na sa mga garrison. Levi, makinig ka sa akin at umalis ka na. Maging si Zoe ay nagsimulang mag-alala para sa kanyang asawa. Paano lalabanan ni Levi ang lahat ng taong ito? Levi, baka umalis muna tayo at gumawa ng plano mamaya, mungkahi ni Zoe. Gawin mo iyan, Zoe, pero mananatili ako, giit ni Levi. Hindi, sama-sama tayong lahat dito. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 925. Nabalisa si Emma habang iniisip kung ano ang gagawin sa mag-asawang matigas ang ulo. Vroom. Ilang sasakyan ang dumating sa patio, at 12 ng mga lalaki ang lumabas sa kanila. Emma, matandang baboy ka. Nabalitaan ko na nakakuha ka ng tulong para makatakas sa Margot City. Hay nako, ang katapangan ng babaeng ito. Naglakbay ang mga panginginig sa gulugad ni Emma nang marinig niya ang boses. Ito ay si Erwin, ang anak ni Amos Bros, ang hari ng Margot City.
Inatasan na ni Amos ang kanyang anak na bantayan si Emma dahil gusto niyang makilala ng mga garrison si Erwin. Malaking tulong ito sa kinabukasan ng kanyang anak. Nang marinig ni Erwin na sinusubukang tumakas ni Emma, mabilis niyang dinala ang isang grupo ng mga lalaki. Kaya totoo, nginisya ni Erwin si Levi at ang iba pa. Di ba nakaluhod ka tuwing dumarating ako, Emma? Ano ang nagbago? Lumaki ng isang pares, ikaw ba? Patuloy ang pagngisi ni Erwin habang umaagos ang galit sa mga ugat ni Levi. Sisiguraduhin kong babayaran ng mga taong ito ang ginawa nila sa aking ina sa nakalipas na 20 taon. Paumanhin, Mr. Bros. Gagawin ko na agad. Lumuhad na sana si Emma sa lalaki, pero pinigilan siya ni Levi. Huwag po, Nay. Huwag kang yuyuko kahit kanino. Nanay, so ito ang anak mo. Dahil sa gulat ay inilipat ni Erwin ang atensyon kay Levi. Ito si Levi Garrison. Sabihin mo sa akin, matandang baboy, paano ka nahanap ng bastard na ito? Nagulat si Erwin dahil lagi niyang naririnig ang kanyang ama na nangangako sa mga garrison na walang makakaalam na si Emma ay nasa Margot City, lalo na hindi ang mga malapit sa kanya. Hindi nila inaasahan na natagpuan siya ng anak ni Emma. Kung malalaman ito ng mga garrison, mag-isa nilang pamilya ang masisira, kung hindi patayin. Pinagpawisan ng todo si Erwin sa naisip nito. Magaling, Levi. I didn't expect you to have stumbled upon this place, pag-amin ni Erwin pagkatapos huminga ng malalim. Emma, dapat alam mo ang rules. Kung sino man ang nakakaalam tungkol sa iyo at sa iyong lokasyon ay papatayin, hayaan mo ang iyong anak. Hindi na siya aalis dito ng buhay dahil hindi natin malalaman sa mundo ang tunay mong pagkatao. Isang nakamamatay na kislap ang sumilay sa mga mata ni Erwin bago siya malamig na nagutos, patayin silang tatlo. Kung ito ang nakasanayan, nakuhanan ni Erwin ang isang kagandahang tulad ni Zoe para sa sariling kasiyahan. Gayunpaman, masyadong marami ang nakataya noon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 926. Nang marinig ni na Emma at Zoe na gusto silang patayin ni Erwin, pareho silang nataranta. Pakiusap, iligtas mo ang aking anak, Mr. Bros. Hindi ko sinabi na gusto kong umalis sa Margot City. Ano ba, hindi ako aalis sa looban na ito. Pakiusap ni Emma matapos lumuhad sa harap ng lalaki. Ma'am, anong ginagawa mo? Mabilis na tinulungan ni Levi ang kanyang ina. Paano kung ipagkalat niya ang impormasyon na nandito ka o pumunta sa mga garrison? Hindi ako papayag na mangyari iyon. Hinding-hindi papayag ang tatay ko. Ang pagpatay sa kanila ang tanging paraan para maiwasan ang mga komplikasyon, giit ni Erwin. Patayin mo ako kung kailangan mo, ngunit mangyaring buhayin ang aking anak. Si Emma ay determinadong tumayo sa harap ng kanyang tatlong bisita. Labag ka sa rules, Emma. Kailangan nilang mamatay. Kaway ng kamay, 12 ng mga tauhan ni Erwin ang sumugod sa loob na may dalang makintab na punyal sa kanilang mga kamay. Ipikit mo ang iyong mga mata, inay. Ikaw rin, Zoe, bili ni Levi. Ginawa ng dalawang babae ang sinabi sa kanila, at ang mga nakakatakot na ingay na sumunod ay lalo lamang silang natakot na imulat ang kanilang mga mata. Makalipas ang ilang sandali, nabalot ng katahimikan ang eksena. Sa takot na may nangyari kay Levi, sa wakas ay iminulat ng dalawa ang kanilang mga mata, tanging ang iba pang mga lalaki ay hindi gumagalaw na nakahandusay sa lupa. Nakatitig sa hindi nasaktan na si Levi, napatulala si Erwin. Hindi makapaniwala ang lalaki nang makita niyang walang kahirap-hirap na dinudurog ni Levi ang kanyang mga tauhan. Paano magiging ganito kalakas ang isang taong lamaking ulila? Sabihin mo sa hari ng Margot City na hihintayin ko siya dito. Itinago niya ang aking ina dito ng halos 30 taon, hindi ba? I want him to watch as I walk away with her, kalmadong utos ni Levi. Ano? Natulala si Erwin sa pagiging mayabang ni Levi. Bakit niya gustong gawin ito sa harap ng aking ama, ang hari ng Margot City? Napatingin si Levi sa lapida. Ito ang ginamit mo para manatili ang nanay ko dito sa loob ng mahigit 20 taon. Sisirain ko ito ngayon. Basag. Binasag ni Levi ang lapida sa pamamagitan ng isang malakas na sipa habang si Erwin at Emma ay nanunood na ng lalaki ang mga mata. Halos 30 taon na ang nakalipas mula nang itayo ng mga garrison ang lapida doon,
at sa wakas ay nawasak ito noong araw na iyon. Ang pagkawasak nito ay isang hamon sa mga garrison at sa mga patakarang itinakda nila sa nakalipas na ilang dekada. Sa sobrang takot ni Erwin ay dali-dali siyang umalis para hanapin ang The King of Margo City. May problema tayo ngayon, Levi. Hinding-hindi tayo hahayaan ng mga garrison na makawala sa pagsira sa lapida, sabi ni Emma. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 927. Simple lang, Nay. Walang magtatayo ng lapida para sa akin habang ako ay nabubuhay. Mamamatay ang sino mang magtangkang gawin iyon, nakangiting tugon ni Levi. Masyado ka pang bata para lubos na maunawaan kung ano ang kinakalaban mo, Levi. Wala kang ideya kung gaano kalakas ang mga garrison. Walang magawang umiling si Emma. Ganoon ba? Gusto kong makita ito para sa aking sarili. Dahil hindi makakuha ng access ang Phoenix sa kanilang impormasyon, interesado si Levi na malaman ito. Alam mo ba na ang mga kilalang pamilya sa Erudia ay siglo na ang edad, habang ang mga sinaunang ay milenyo na? Nagkataon na ang mga garrison ang pinakamakapangyarihang pamilya sa kanilang lahat, at sila ay kilala bilang the head of Erudia. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting itinago ng mga garrison ang kanilang mga sarili hanggang sa puntong maging ang kanilang mga pagkakakilanlan ay naging lihim. Gayunpaman, alam ng mga may alam tungkol sa makapangyarihang mga pamilya na ang pamilyang Garrison ang pinakamakapangyarihan sa Erudia. Ang mga Jones ay itinuturing na isang kilalang pamilya sa Southampton, ngunit kung ikukumpara sa mga Garrison, kami ay wala. Dahil sa mababang dugo na dumadaloy sa aking mga ugat, hindi ako karapat-dapat na maging bahagi ng pamilyang Garrison. Hindi nila ako pinayagan na manatili sa iyong biolohikal na ama, lalo pat payagan kang ipanganak, patuloy ni Emma. Yung head ni Erudia, ha? Interesting, nakangiting tugon ni Levi. Hindi nakakagulat na ang mga file sa mga Garrison ay nauuri sa antas ng SSSSS. Hindi ko alam na ganoon pala sila kalakas. Tumaas ang sulok ng bibig ni Levi habang nakangisi. Too bad for them, ang confidentiality ng mga files ko ay SSSSS level, isang level na mas mataas kaysa sa kanila. Paano kung sila ang pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erudia? Hindi sila tugma sa akin. Ang sinasabi ng pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya ay pupunta. Pinayagan nila akong ipanganak ka, ngunit ang kapalit, dito ako makulong. Nilabag mo ang mga patakaran noong sinira mo ang lapida, at hindi nila ito basta-basta. Nawalan ng pag-asa si Emma dahil alam niyang hindi papayag ang mga Garrison na umalis sa Margo City ang sinuman sa kanila. Hindi sa banggitin, ipaalam sa mundo na si Levi ay isang Garrison. May dahilan sila para mawala ang apat sa balat ng lupa. I don't mind dying, pero ayokong makitang pinapatay ang anak ko. Ngayon ko lang siya nakilala. Ang pag-iisip ay sapat na upang muling mapaluha si Emma. Si Zoe ay halos natakot tulad ng kanyang biyenan nang marinig niya ang tungkol sa mga Garrison. Maging ang mga Joneses ng Southampton ay nagpapasakop sa kanila, kaya paano tayo makakaasa na lalabanan ang isang pamilyang napakalakas? Malamang na kailangan lang nilang itaas ang isang daliri para mawala tayo. Kinilig si Zoe nang maisip niya kung gaano kagaling ang mga Garrison. Para sa kanya, para itong labanan sa pagitan ng mga Diyos at mortal. Sinaman ng tingin ni Zoe si Levi bago niya ito pinagalitan, Levi, you're far too impulsive. Maaaring wala kang pakialam sa iyong sarili, ngunit inilagay mo sa panganib ang iyong ina. Bakit hindi na lang tayo mag-isip ng ibang solusyon? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 928. Hindi naiwasang sumang-ayon si Emma kay Zoe dahil tama ang kanyang manugang sa pagiging impulsive ng kanyang anak. I'm happy that my son is capable, but he has to learn how to pick his fights. Ngayong nawasak na ang lapida, wala itong pagbabago kahit na manatili ako, kaya umalis na tayo rito bago dumating ang hari ng Margo City. Pakiusap ni Emma. Hindi kami nagmamadali, Nay, nakangiting tugon ni Levi. Ano? Parehong natigilan sina Emma at Zoe sa sagot ni Levi. Ano kayang iniisip ni Levi? Siya yung may gustong umalis ako sa kanya kanina. Ngayong pumayag na ako, bakit hindi tayo aalis? Huwag kang mag-alala, we will leave eventually, but I have a score to settle first, paniniguro ni Levi nang mapansin niyang tila naguguluhan ang dalawa.
Babayaran ko sila sa ginawa nila sa iyo sa loob ng mahigit 20 taon, kaya hihintayin natin sila dito. Hindi ako binabagabag ng nakaraan. Ang mahalaga sa akin ay ang iyong kaligtasan. Trust me, hindi mo gugustuhing harapin ang The King of Margot City. Alis na lang tayo. Silas, paalisin mo na sila dito, utos ni Levi matapos pilitin ang mag-ina sa kotse. Mabilis na nagmaneho si Silas, naiwan si Levi. Hindi nagtagal, dumating ang hari ng Margot City na may dalang 12 kotse at ilang truck, habang daan-daang lalaki ang lumabas sa mga sasakyan. Gaya ng iminumungkahi ng titulo, ang lalaki ay ang hari ng lungsod, at maaari niyang ipatawag ang daan-daan sa looban sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang braso. Nang dumating ang hari ng Margot City, si Amos, at ang kanyang anak, isang kalmadong lalaki lang ang kanilang nakita. Ang lalaki, habang nasa likod ang kanyang mga kamay, ay tila naghihintay sa kanila. Nasaan si Emma na matandang baboy? Sigaw ni Amos. Nag-take off siya. May nakita lang kaming kotse sa labas, sagot ni Erwin. Pare, hayaan mo akong sundan siya. Hindi, may mga mata ako sa buong Margot City. Hindi sila makakawala, malamig na pahayag ni Amos bago pumasok sa looban para titigan si Levi. So, ikaw ang bastard son ni Emma. Walang kahit anong emosyon, nanatiling tahimik si Levi. Hindi ka ba ulila na iniwan sa lansangan? Paano mo nalaman ang lugar na ito? Nagtataka si Amos kung paano ito ginawa ni Levi. Sagutin mo ang aking ama, ikaw ay bastard. Bobo ka ba? Angal ni Erwin. Wala kang halaga. Ang mayabang na sagot ay natigilan kay Amos, na hindi inaasahan na may magsasalita sa kanya sa ganoong paraan. So ikaw ang hari ng Margot City. Ang nagpakulong sa aking ina ng halos 30 taon. Tanong ni Levi. Tumawa ng malakas si Amos bago sumagot, tama. Ako ang nag-iingat ng matandang baboy dito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 929. Gusto lang ng mga garrison na itago ko ang mga lumang baboy sa Margot City. Ako ang nagpasya na ikulong siya sa bloke ng lungsod na ito, na nagbabawal sa sinuman na makihalubilo sa kanya. Pinalinis ko rin siya sa mga imburnal at sadyang tinaas ang presyo ng mga gamot para pahirapan siya. Tila nag-e-enjoy ang lalaki sa pag-alala kung paano nagdusa si Emma. Maaaring hindi mo pa ito nakita noon, ngunit nakakatuwang panoorin ang kanyang namimilipit sa paghihirap sa panahon ng tagulan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tanawin. Ang dami lang kayang kunin ng isang tao bago sila sumuko sa sakit. Dumilim ang mukha ni Levi habang nakakuyom ang mga kamao. Tao ka rin ba? May konsensya ka ba? Malamig na tanong ni Levi. Natawa ulit si Amos. Tumahimik ka, anak. Dapat mong sisihin ang iyong ina dahil ito ang nangyayari sa mga taong nakasakit sa mga garrison. Mas malala pa sana ang pakikitungo ko sa kanya, alam mo ba? Pagsang-ayon ni Erwin, totoo naman. Isang casual na pambubugbog lang ang binibigay ko sa kanya isang beses kada 3 araw at seryoso, isang beses kada 5 araw. Talagang matatalo ang matandang baboy, hindi ba? Buhay pa siya pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Anong himala? Nakikinig sa kanilang pag-uusap, sinubukan ni Levi ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang mga luha. Ang mga walang pusong hayop na ito. Tingnan mo kung gaano siya kagalit. Sa tingin ko gusto niya tayong patayin. Tingnan mo kung gaano nakakatakot ang mukha niya. Pinagtawanan ng mga lalaki si Levi dahil sa galit at natatawa sila para sa kanilang sarili. Napangiti si Levi na may intensyong pagpatay. Sa tingin ko lahat ng naruroon ay may kinalaman sa pambubuli sa aking ina, tama ba? Malamig na tanong ni Levi. Tama iyan. Bawat isa sa atin ay nataman na ang iyong ina. E ano ngayon? Pagkatapos, si Amos at ang lahat ng kanyang mga tauhan ay patuloy na nagtawanan. Mabuti. Kailangan ko lang marinig na sabihin mo ito dahil magbabayad kayong lahat sa pananakit mo sa aking ina. Saad ni Levi bago hamaba ang bibig nito sa nakakagambalang ngisi. Hindi siya nagkaroon ng magandang laban simula nang makabalik siya mula sa frontline ng Warzone. Kahit ang pagkuha ng Assassin 47 ay madali lang. Magiging iba ngayon dahil ang mga taong ito ay magdaranas ng aking galit. Napakalungkot para sa kanila na nakilala ang Diyos ng digmaan. Babayaran mo kami. Sino ka sa tingin mo? Tumingin ka sa paligid. Outnumbered ka. Muli,
Nagtawanan ang mga lalaki na parang ginawang tanga si Levi. Nabalitaan ko na sanay siya sa pakikipaglaban. Subukan natin iyan. Sakupin mo siya. Utos ni Amos nang sumugod ang 12 ng mga lalaki. Gagantimpalaan ako ng mga garrison sa pagpatay sa batang ito. Natawa si Amos sa tuwa. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 930. Natitiyak ng hari ng Margot City na ang kanyang 12 ng mga elite ay walang problema sa pagharap kay Levi. Patayin siya. Ibinigay ng mga lalaki ang lahat upang kitilin ang buhay ni Levi. Thud, thud, thud. Sa susunod na sandali, si Amos ay nanlamig sa takot dahil nasaksihan niya ang imposible. Ang mga lalaking ipinadala niya upang patayin si Levi ay pinabalik na parang nabangga ng truck. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Isa-isang bumagsak ang mga lalaki sa lupa na may dugong tumutulo sa kanilang mga bibig. Nanginginig at namimilipit ang kanilang mga katawan bago huminto. Nawalan na lamang ng malay ang mga lalaki dahil sa nabali nilang tadyang. Naisip ni Levi na ang mga bali ng buto ay sapat na parusa para sa kanila at hindi na kailangang patayin sila. Ano? Si Amos at ang kanyang natitirang mga tauhan ay natulala sa tanawing nasa harapan nila. Paano siya magiging ganoon kalakas? Minamaliit namin siya, Ama. Kailangan nating ipadala ang lahat, mungkahi ni Erwin. Pumunta ka, lahat kayo. Sa utos ni Amos, dumaan ang daan-daang lalaki sa mga dingding at pintuan ng patio upang magkulong na parang mga balang. Napakalaki mo. Tingnan natin kung gaano katagal bago ka mapapagod ng mga tauhan ko. Tumingin si Amos kay Levi at tumawa. Tingnan natin kung gaano kakagaling. Pagkatapos, parang naghahanda na sila para sa isang magandang palabas, nagsigarilyo si Erwin para sa kanyang ama at sa kanyang sarili habang sumandal sa kotse. Dahil sa dami ng tao, hindi talaga kayang saksihan ng dalawa kung paano nangyayari ang labanan, ngunit naniniwala silang mamamatay si Levi sa pagod kung hindi siya nabugbog hanggang mamatay. Hinintay na lang ng mag-ama ang resulta. Makalipas ang 1 minuto, napansin nilang umaatres ang mga tauhan nila sa looban. Sa pagsilip sa isang puwang sa karamihan, nagulat ang dalawa nang makita ang isang bundok ng mga nahulog na lalaki sa looban. Napaatras na lamang ang mga lalaki dahil halos wala ng espasyo sa loob. Mayroong mga tao sa lahat ng dako sa lupa, at ang ilan ay nakasalansan pa sa iba. Siguradong natalo silang lahat ni Levi. Gayunpaman, paano ito posible? Sa sobrang takot ng dalawa ay pareho nilang nabitawan ang kanilang mga sigarilyo nang magsisimula silang bumuhos ng malamig na pawis. Pagkatapos, sa wakas ay nakita nila si Levi, ang Diyos ng digmaan mismo. Saan man pumunta sa Diyos ng digmaan, ang mga tao ay tiyak na bumabagsak na parang langaw. Tulad ng isang makapangyarihang sandata, ang lalaki ay maaaring makabali ng mga buto sa pamamagitan lamang ng pagindayog ng kanyang mga kamay na bakal. Ang walang talo na Diyos ng digmaan ay walang problema sa pagtalo sa daan-daang tauhan ni Amos. Horror. Puro horror. Ang sitwasyon na sumunod na nangyari ay medyo hindi kapanipaniwala.